Father is my son, and thanksgiving power and glory belong to Jesus. Jesus Lord, palapagan ang pagkakas ng may gabi, Diyos, o may gabi sa matagasagrata. Salamat sa mga Diyos na ipapunta ng matakan at napadayan sa bagay pagsimpa pagkimaya sa pagkakas ng Diyos. O sa pagsugod, mag-apunta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalay ko ng imo ng mga Diyos ang kailangan. Tagiyas mga kinabi, bukod sa langit ng syuta. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Propeta, Apostles, Diyos na Estay, Diyos na Salanggan sa aming church, hallelujah. Ngayong gabi, ang ipinanaan ng mga naman sa Panginoon. Salamat ko Diyos sa dahil Diyos na kinabi, kami magandang mga simpa, maging mga kung salamat ka. Sinato Diyos ito ang babag ka lamang hanggang sa pagsugod sa joyful song, solemn song, sa Bible study ka Diyos magbawali sa mga verse mo kailan hanggang sa closing prayer ka, sinato Diyos na ito ang babag ka lamang. Ikaw Diyos, hallelujah, mga pangulang ka lamang, hallelujah. O iyo kami sa mga tao ng namin sa pitong bantahan. O ginawang Diyos na ito kasi kung likuanan, kung sa Diyos sa lalaya, bumigay sa mga presensya, iuwi sa Espiritu. Itinanggad ang iyang kumisal, ikisalamatan, lamang kadawat sa mga pangalang Jesus. All the highest best honor, the exceeding power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray, amen. Praise the Lord. At natin naglalib namin siya, mag-lead sa praise and worship. We praise the Lord, nag-isa ka na natin tayo lahat ng buhay, ibigay ng Diyos sa mga joyful of glorious songs. Amen. Praise the Lord. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteous.
Si Jesus ay
iyong kabutihan, itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na aking buhay. Mapuring awitin ating ialay sa Diyos na buhay. Mapuring awitin ating ialay, purihin natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig, ilabas mo ang tinig, awitin pagkalangin, sabay-sabay na humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, righteousness, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. Feel the love of Jesus and that's alright. Feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, like Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's bubbling, 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 bubbling my soul, singing and shouting for Jesus made me whole. People understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. That's bubbling, 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 bubbling in my soul. Keep singing and shouting for Jesus made me whole. People understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. That's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing and shouting for Jesus made me whole. People don't understand it, that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven
righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence.
Thanksgiving and might belong to you through Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Dengan pag-ibig, pagmamahal, pagkatawa, mga pagpapalang na sa ating Panginoon Diyos ay sumasatin sa bigay ito. Amen? Thank you, Lord. Palapagan ang Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoon Diyos. Thank you, Beloved Listeners. Thank you, Beloved Mami. Thanks, Song Leader. Pagdala sa praise and worship. At dalawa tayo sa ating Bible study ng ang ating nakaraang pag-aaral ay tungkol sa napakahalaga, no? Yung banal ng punan at kung ano yung nagsisimbolo ng tinapay at katas ng ubas. At atin pong ikukunik yun dito sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 10. So, atin pong bulay-bulay nito, atin pong tuklasin yung mga kung paano pinapaliwanag ng mga nauna sa atin ang kaligtasan na kanilang natanggap at ito din ay ating tatanggapin. Yan po mga minamahal. Unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 10. Napaka-again na po mga minamahal. Verse 1, verse 5 to 10. Verse 10, chapter 1. Ang pamumuhay sa liwanag. Ito po mga minamahal. So, isa po sa ating pong tinalakay noon ay yung sinasabi ng Panginoong Jesus na siya ang tinapay. Nabanggit din natin na siya ay liwanag. So yan po mga minamahal. No? Ang pumumuhay sa liwanag. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat sa ating buhay, na tayo ay mamuhay sa katuwiran. At kapag namuhay tayo sa katuwiran, ang liwanag siyang gumagabay sa atin upang tayo ay hindi matisod o kung ano man, mapahamak. Yan po marami naman. Pamumuhay sa liwanag. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesus at ipinahayag naman namin sa inyo. Ito po mga minamahal. Bilang mga saksi, no? Tulad ni Bilang Jan, kung ano yung nakita nila, ayun din ang sinasabi nila, ang pinapangaraw nila. Ito po mga minamahal. Hindi tulad sa ating panahon ngayon na nag-i-invento yung mga ngaral. Nag-i-invento. Noong una, wala namang Kristo.
Tapos, nag-imbento sila ng Kristo. No? Yan po mga minamahal. So, wala na sa Bible yung ikapo, pero nag-imbento sila ng ikapo. Yan po mga minamahal. No? So, talagang masama, no? Kung noong panahon ng mahal ni Jesus, sinabi niya na napakasama ng henerasyon na yun, lalong sumama sa ating panahon ngayon, no? Napakasama ang ating henerasyon ngayon. Kasi yung inutos, hindi sinusunod. Yung hindi inutos, yun yung ginagawa. No? Tulad ng 10 utos, hindi sinusunod. No? Yan po mga minamahal. At gumagawa ng kanilang sariling interpretasyon. At yung Sabat, inutos, hindi ginawa. Gumawa ng sarili nila. No? Yan po mga minamahal. So, ang giant religion ngayon ay nagluluksa dahil sa yung kanilang Pangulo, yung kanilang head, yung Santo Papa ay lumisan sa sanlibutan, no? Yan po mga. So, maraming mga haka-haka noon pa man na si Pope Francis daw ay last pope. Tapos may mga maano ka na mga vlogger na fulfill na raw, no? Kasi namatay na siya. Napaka mapanirang mga pag-iisip, no? Wala naman tayong magagawa kasi sila ay matagal na at malaki na ang kanilang populasyon, no? Hindi mo pwedeng ibagin yan, no? So, kahit ano bang mga propesya na sasabihin mo, lahat naman tayo ay nagsisikap, lahat naman tayo ay gusto pumunta sa langit. Iba-iba ang pamamaraan. Kung yan ang kanilang pamamaraan, wala tayong magagawa. Kahit ano pang gagawin natin, wala tayong magagawa. So, pero hindi tayo sang-ayon sa mga kanilang mga sinasabi, mga vlogger, no? Na last pope. Kasi wala namang gano'n eh. Kasi hindi pa naman magugunaw ang mundo. No? Napagkaroon naman sa Bible na hindi pa naman magugunaw ang mundo. Napakarami nila. Bakit magiging last pope? No? So, ayan po mga minamahal. Pero ang tiyak ay sila yung nagluluksa ngayon dahil ang napakahalagang pinuno nila ay lumisan sa mundong ibabaw. So, yan po yung sinasabi natin. Gaano man kayaman, gaano man kamapangyarihan, kapag ikaw ay nakatagnan na, wala kang magagawa. Ulit-ulit natin dito, may kapanahunan. Yun yung nakalagay sa negative wisdom ni Haring Solomon, no? Sa Book of Ecclesiastes. May panahon. So, lahat tayo may panahon. May nakatakdang panahon. Kaya, ano man ang mga paninira, ano man mga katang-isip, no? Yan ay hindi nagkakabuti sa ating paglilingkod sa Diyos. So, ang mabuti ay ito, lumakad tayo sa liwanag. Sabi ni Beloved John. So, patuloy tayo mga walang ibang napakabuti na gawin ng tao ay lumakad sa liwanag.
Kapag ikaw ay naglalakad sa liwanag, ikaw ay hindi mapapahamak hanggang sa ikaw ay makarating sa langit dahil na ikaw ay naglalakad sa liwanag. Yan po mga kapatid. Ito ang mensahe na narinig namin mula kay Jesus at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kaliliman. Kaya po mga minamahal. Kaya, bakit ba nagtagumpay ang mahal ni Jesus? Bakit ba ang mahal ni Jesus ang pinili ng katastas ng Diyos na maging unang anak na magtagumpay sa mundong ibabaw? Dahil siya ay walang kapintasan. So siya ay lumalakad mula ng kanyang pagkabata hanggang siya ay binago sa cross, siya ay lumalakad ng nasa liwanag. Kaya siya nagtagumpay ng mahal. Siya ang unahang anak ng Diyos. Yan po mga minamahal. So, napakasarap kapag tayo ay magtagumpay din, matulad tayo ng mahal ni Jesus na magtagumpay at tayo rin ay magiging tunay na anak ng Diyos. Kasi yung sinasabi natin tayo anak ng Diyos ngayon, yan po ay kumbaga hilaw na katotohanan, no? Hilaw na katotohanan kasi hindi ka pa naman hinusgahan, no? Hindi ka pa naman nagtagumpay hanggang tayo ay buhay, no? May mga pagkakataon pa na magkasala tayo, di ba? Kaya manatili tayo sa kamay ng ating dakilang Diyos. Lumakad tayo sa katuwiran at sa liwanag ng ating dakilang Diyos upang tayo ay magiging ganap, no? Sa nakatakdang panahon, no? Panahon natin. Mayroon kasi tayong kanyang panahon, no? Tulad ng sa Papa, dumating ang kanyang panahon. Yan po mga minamahal. So tayo din, mayroong tayo may kanya-kanyang panahon. Kaya napaka-importante na tayo ay lumakad sa liwanag. O kung sino mang magsasabi, wala akong pakialam dyan. Walang pakialam kasi siguro mapira ka, makapangyarihan ka, pero meron isang nginig na tao, no? Na inalipusta niya ang Diyos, pero nung siya ay ngayon nagka-problema ay tumatawag siya sa Diyos. So yan po mga minamahal, no? Kasi ang tao talagang mayroong mga kapintasan, no? Yan po mga minamahal. Kaya tunay nga tayo ay pinaalalahanan ni Bilal dyan, no? Tungkol sa kanilang narinig na tayo ay dapat lumakad sa liwanag. Kasi anong sabi? Ang Diyos ay liwanag. Walang anumang kadiliman. Ganoon din ang mahal ni Jesus, kaya siya ay nagtagumpay. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, verse 6, kung sinasabi nating may pagigisa tayo sa Kanya,
Ngunit, namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Diba? So, maraming tao na ganyan, no? Nagsisinungaling. Sinasabi na sila ay namuhay sa liwanag o nakikiusap sila sa Diyos o may Diyos sila, may panampalataya sila, no? Pero namumuhay pa rin sa kadiliman. Maraming mga leader sa relihiyon, mga nasa relihiyon, mga puluhan ng lilingkod, pero sa totoo lang, kadalasan, no, nandiyan makikita mo yung mga namumuhay pa rin sa kadiliman. Yan po mga so, kaya, ano sinasabi dito? Kapag ikaw, no, ay namumuhay pa rin sa kadiliman, wala sa iyo ang katotohanan. Kaya ikaw ay nagsisinungaling. Bakit wala ang katotohanan? Kasi, ano ba ang katotohanan? Diba yung ginigit natin yung salita ng Diyos? No? Yung salita ng Diyos. Yun nga ang ibinigay. Nagsisimbolo sa katawan at dugo ng mahal ng Jesus Christ. Kombinasyon yan wala, hindi naman mapapangaral ang salita kapag wala yung katawan. Yan po mga minamahal, yung pinapaliwanag natin tungkol sa huling hangkunan na hindi na pinapansin, hindi na binibigyan halaga ng marami. Kasi yung kanilang sariling pag-iisip na, no? Ang sinusunod nila, hindi na yung salita ng mahal ng Diyos. Yan po mga minamahal. So, sabi dito sa verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yan. Napaka-importante maintindihan natin yung paglilinis, mayroong kumbaga gagawin ka. Hindi kasi mag-effect yung crucifixion, yung pagbuhugas sa pamagitan ng dugo. Kapag wala ka, hindi ka magpaparticipate. Una, ang participation mo ay maniwala ka. Maniwala ka sa mismong Misaya, yung nagdadala ng magandang balita, ang mahal ng Jesus. So, naniwala ka sa Kanya. Kasi yun yung nagre-represent yung katawan niya. Nagre-represent niya ng bread, di ba? Kaya nga, sabi ng mahal ng Jesus, ako ang tinapay. So, paano mo naman, no? Makamtan yung di ba yung katotohanan? Anong paniniwalaan mo? Yung salita na sinasabi ng katawan na yan. Yung salita ay nagsisimbolo. Espiritu yan Di ba yung ating salita, hindi naman nakikita hindi nakikita. Parang walang epekto. Yan po mga minamahal.
Espiritu kasi. Yan po mga kaibigan. So yun yung dapat na maintindihan mo. Yan yung katotohanan na dapat mong sundin, dapat mong panampalatayahan, dapat mong i-practice. Yan po mga kaibigan. So, yung salita ng ating dakilang Diyos. Yan po mga kaibigan. So, hindi tayo malilinis ng basta-basta sa dugo ng mga Jesus. Kasi yung dugo kasi material yun eh. Pero yung salita, yung represent. Ang salita ang naglilinis sa iyo. Yan. So walang ibang naglilinis kundi ang salita ng ating dakilang Diyos. Kasi mula nang siya ay nag-alay ng kanyang buhay, dapat pinaniniwalaan mo yung salita mula sa mga oras na yan. Ang salita na pinapaniwalaan mo, yun yung maglilinis sa'yo, lilinisin ka. Kasi yun yung katotohanan na dapat mong malaman upang ikaw ay makapamuhay sa liwanag. Yan po. So, napaka-importante ang salita. Yan po. Kasi siya yung naglilinis sa'yo. Nilinis kayo ng dugo ni Jesus, yung salita. Kasi yung dugo, yan ay material lang. At ang nag-simbolo niyan ay ang salita. Yan po mga kaibigan. So, yung lahat ng kasalanan natin, binuhisan tayo ng buhay ng mahal na Jesus. Yan po mga kaibigan. Bakit sa nagbuhos ng buhay? Dahil sa salita. So, mamamatay ba siya kapag hindi niya pinanindigan yung mga pinapangarap niya? Hindi niya susunod ang Ama? Mamamatay ba siya? Papatayin ba siya? Hindi siya papatay eh. Kaya, dahil sa salita, na ibuhis niya yung buhay niya. Yan po mga kaibigan. So, kaya napakahalaga po, hindi ang material na blood, pero ang dahilan ay ang salita. Bakit lumabas yung kanyang dugo sa kanyang katawan? Yan po mga kaibigan. Dahil sa salita. Ang salita kasi ang siyang dahilan bakit siya ipinako. Yan po mga kaibigan. So, pero yung salita na yan ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa Ama. Kaso lang hindi nila naiintindihan. Hanggang ngayon, hindi naman nila naiintindihan eh. Hindi nila naiintindihan kung sino si Jesus, ano ang paano siya naging Diyos, hindi nila alam. At marami ang nagsasabi na mahal siya hindi daw Diyos. So, kasi kung babasa mo naman talaga, tao siya, nag-pray siya, kumakain siya, lahat. Yan. Hindi na naiintindihan kasi. Pero ang sabi ng mga Jesus, magkasala kayo sa tao. Sa anak ng tao, wag lang sa banal na Espiritu. Ang ibig sabihin, yung mga sinasalita niya, yung mga nagsasalita, yung boses na inyong narinig, ayun yung ang banal na Espiritu.
So, huwag kang magkasala dyan. Kung sambalin niyo ako, sabi naman ng Jesus, diba? Kung i-simplify natin, patukan niyo ako, mapapatawad pa kayo. Pero kapag sasalansangin niyo yung salita, kakalabahan niyo yung salita, hindi kayo mapapatawad. Kasi nga, ang salita, ang siyang naglilinis sa atin. Yan yung katotohanan. So yan po mga minamahal. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Sa katotohanan talaga yan. Wala ka pa sa mahal na Jesus. Sinabi mo, wala akong kasalanan. Dinadaya ang sarili mo. Kahit na nandiyan ka na sa paglilingkod sa mahal na Jesus, no? Hindi pa tiyak na ikaw ay hindi makagagawa ng kasalanan. No? Lalo na kapag hindi ka naniniwala. Yan po mga naman. Ngunit, kung ipinagtatapat natin sa Diyos sa ating mga kasalanan, maaasahan nating patawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So, tingnan niyo mga minamahal. So, hindi porque ikaw ay naglilingkod na, sa tingin mo, sabihin mo kaagad na ligtas na ako. Di ba? Sabi nga dito Ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, mayroon ka pa rin gagawin. Ikukumpisal mo. Paano may ikukumpisal yung mga kasalanan mo? Susurrender mo yung sarili mo sa Diyos. Magsusurrender ka. No? Hindi na ikaw ang masusunod sa sarili mo. Yung mga salita na ng ating nakilang Diyos. Yan po mga kailangan. So, mamamayagpag na ang righteousness and holiness sa iyo. Yan po mga kailangan. So, yan. Kaya kapag inumpisan na to sa Diyos, dili sa tao, sa Diyos. Dili sa tao, dili sa Diyos. Kaya mayroon kasing yung kumpisal din mo sa tao, hindi yan. Kasi dito, ang lalong-lalo talaga, ikukumpisal mo, no? Sa Diyos mismo. Napaklaro dito mga minamahal. Tapos, anong sabi dito? Maaasahan natin kasi pag magkumpisal kayo yung magsisisi. Tatanggapin mo ang mahal ni Jesus, magsisi ka, iwanan mo lahat ang iyong mga kasalanan, maging tapat ka sa Kanya. Yan po mga kailangan. So, diyan pa mag-i-effect yung pagpatawad. Yan po mga kailangan. Pagka hindi ka nagsisisi, hindi ka naman patatawarin. Sino mo patatawarin? Alam na naman patatawarin kaya hindi ka nagsisisi. Kaya nga, hindi totoo na once and only saved. Hindi totoo na wala ka ng kasalanan kasi ginawa na ng mahal ng Jesus doon. Hindi totoo yan. Hindi po totoo yan. Huwag kayong maniwala.
patunay, no? Patunay, no? Na hindi totoo yung mga pinapangaral nila mali. So yan po mga minamahal. So hindi ibig sabihin, save by grace ka na, o pinatawag ka na, save by grace ka na, kahit anong gagawin mo, save ka na, one save, always save. Kalukuhan po yan. Kalukuhan. So yan po mga minamahal, no? So dito, ang kapatawaran ay hindi automatic. Magsisisi ka. Kaya yung one save, always save, save by grace, wala yan. Burahin nyo yan sa inyong isipan. No? Ano ba ang save by grace? Pinapaliwanag natin ng ulit-ulit yan dito. Yung save by grace ay yun yung mga previous mong mga kasalanan. Kapag ikaw ay magsisi, yan, parang tawarin ka sa Diyos. So, mayroong lalapit ka muna, manghingi ng tawad, ikukumpusan mo sa Diyos ang lahat ng kasalanan, at mangako ka na ikaw ay maging matuwid, ikaw ay lalakad sa liwanag. Yan yung pagsisisi. Pinagsisihan mo lahat ng mga kasamaan mo. Saka ka pa patatawarin. Ayan po mga kaya kapag umulit ka sa pagpapakasala, pagkatapos mong gagawin yan, kung ay pinatawad ka na, tapos umulit ka pagkakasala, gumawa ka na naman ng kasalanan. Anong gagawin mo? Ganun din, ulit-ulit ka. No? Hindi na, kasi isang beses lang ang save by grace. No? Isang beses lang. Hindi totoo yung one save, always save. No? Isang beses lang. Kung ikaw ay nagsisi, lumapit sa mahal na Jesus, surrender mo ng sarili, no? At nagpagsakop ka sa Kanya, yan yung pagsisisi. Pagsisisi. At yan din yung kapatawaran. Mag-i-effect yung blood of Jesus. No? So, yan po yung katotohanan mga nanahan. Verse 10. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Yan, ito po yung mga kinaklaro na talaga. Klarong-klaro na. Klaro pa sa sikat ng araw. Ano sabi natin? Ano sabi ng Bilang dyan? Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Kapag ikaw ay hindi pa tumanggap sa Panginoon Jesus, ayaw mo tumanggap kasi wala kang kasalanan. Maraming mga religion na yan, ganun eh. Halimbawa, hindi sila niwala ng Panginoon Jesus. No? Kasi iba yung mga tinuturo sa kanila. Gano'n naman yan eh. Kung sino yung magturo sa'yo, yun, doon ka maniniwala. Yan. So, anong mangyari? Diba? Sabi, ginawa mong sinungaling ang Diyos. Pag sinabi mo wansip o lisip, wala kang kasalanan, ginawa ng mga Diyos doon sa cross, ginagawa mong sinungaling ang mahal na Jesus. Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Kasi bakit para sabihin na may judgment? Ano ba yung kahalagaan ng judgment? Kung one save, always save. Yan po mga. So, napaka-importante po ito mga.
madalas na praise. At wala sa atin ang kanyang salita. Yan. Ito yung conclusion, mga minamahal. Sa lahat ng mga pinag-aralan, ang salita dapat manatili sa atin. Kasi yan yung banal na Espiritu. Yan yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At yan yung dahilan bakit nagbuhis ang buhay ng mahal ng Jesus. Sa dahilan ng salita. Upang may pag-aaralan ang salita ng kataas-taas ng Diyos. Yung magandang balita. Ano ba yung salita? Yung magandang balita. Ano ba yung magandang balita? Ha? Ano nga yung gospel? In the name of Jesus, through repentance, there is forgiveness of sin. In the name of Jesus, through repentance, there is forgiveness of sins. Yan po mga naman. So, kung ikaw ay naniniwala dahil siyempre hindi mo naman tatanggapin yung salita kapag hindi ka naniniwala. Kaya kapag nandyan na sa iyo ang salita, diba, in the name of Jesus, sino ba ang nangaral ng salita? Ang mahal ng Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So that's referring to the words of God. In the name of Jesus. Kasi ang mahal ng Jesus, siya ang Messiah. May dala ng magandang balita. Nangaral ng magandang balita. Kaya in the name of Jesus, through repentance, there is forgiveness of sins. Yan yung gospel. Meaning ng gospel. Napakalalim po niyan, mga kasi in the name of Jesus, paano mo naman malalaman yan kapag hindi mo napakinggan yung ating paliwanag. Baka tatawanan mo kami, tatawanan mo ako, tatawanan mo yung wisdom ng Diyos. So, ayan po mga minamahal, sana naintindihan natin, napaka-importante, hindi ang anumang mga ipinagtuturo nila, kundi ang salita ng ating dakilang Diyos ang napaka-importante. Siya yung katotohanan, siya yung nagbibigay sa iyo ng liwanag upang ikaw ay makarating sa langit. Kasi kapag walang liwanag ay baka hindi ka makarating sa parurungan mo dahil madilim. Yan. Yan po. Ang salita ang siyang nagbibigay ng buhay. Yan po. Pwede natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name.
Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Pedro, Diyos ng Messiah, Diyos ng Samagaan sa ating church. Ngayong gabi, aming pinamamahal na Ama, sa Panginoon, salamat o Diyos, sa mga pulong ng mga talingkugan, tilit ang inyong gabi ang kawang, Yesus sa mga kasing-kasing, ang kanyang magalit sa mga kilabiroy sa mga ulo. Mapadasi, mabalikon, mapadugang sa pusay dati. Matulog ka naman sa pagigugma kanyang pagsus ng kabutan. Tuloy sa kanya sa pagigugmay, pag-isigay, pag-isipatuay, pag-pagpamilya, pag-church. Pag sumatawag mo sa mga paligod, kanya ka naman sa atin. Kung sila kami sa mga kalapasan, at sa punong buhat mo na, yung mag-alamagas, at ang mga kusog, ang singkasan, tumong ka. Nagalang ka naman yung subang dahil kung kasama. Yung chance ng birthday, tugayan ka ng pinasi, hindi ko na ganun. Tugayan yung salita natin. Kung ikaw na Diyos, magpadayon sa upang ka naman sa palibahan karoon, at sa pagkaman, ang pingin kami, petisyon ni kami Diyos. Sa gabi, ang pingin kami sa mga pagkatulog, o ugma, pwede kami padayon ng magadayon pag-asibag, mag-imayan, kung salamat kayo, pinagis sa Panginoon sa anong kapawala o Diyos. Kapalan ka magtagpo sa mga Panginoon, tubag sa mga pagkakas, mag-aayos sa mga sikpadayan, masugat sa mga problema, problema sa konserto sa ito. Itanagad at pagsalit sa natin. Lamang dawat sa gawa ng pangalan ng Diyos. All the highest is honor and receiving power, might, glory belong to Jesus. And in the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga so dadako tayo sa pagbibigyan ng mga members. Atong kapag si Beloved Angel kung ang bigyan ng members. Proverbs 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. John 13 verse 20. Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me, and whoever accepts me accepts the one who sent me. Psalms chapter 34 verse 19. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Holy praise God. Matthew 7:21, dili ang tanan nagtawag ka na kung Ginoo ang makasulod sa ginharian sa langit, kundi kadto lamang nagatuman sa kabubutuhan sa akong amahan at kasalanan. So, Lord, palapagaan ang Diyos. Salamat sa bilang Diyos, salamat sa kadaugan sa panibawang kalang, salamat sa kapiskay sa malawas, salamat sa pagbubuo sa banal na Espiritu ng ating katilang Diyos, ang banal na presensya. At salamat din sa mga
salita natin ang pag-aralan. Amen? Amen. O, hinawag po ng Diyos mag-ubat ka nato sa tibok gabi, mag-aaming petisyon, mag-manatang, mag-umas, mag-alibahon, kaya sa disgress, mag-kalikman, kalatan, kasakitan, o padayan kami ng Diyos mag-tagos ng mga Panginoon, mag-ubag sa mga apo, mag-aayos mo sa kapitan mo sa mga sa mga kayo, mag-aayos mo sa Diyos. Dahil mag-ahandasin ang ating Diyos, mag sa kanato, o hinawag na kita sa pagkadasigon, o gano'n ay na pagkimangno ang mga pagday, pagsigaw, paglimay, pagsawas ng piling ng Diyos, buntag, o gabi, in between, matag-adlaw, ato na ng kananay ibutang sa pangmamuna, isang kasi, na ato yung pahimutan ng piling ng Diyos ng kantahan, atong palakpakan ang piling ng Diyos, ang mabubulit yung taas at piling ng Diyos, alaw-alaw sa mga pinabili. Amen? Kung madasigot ta, ngayon pataog tabang sa piling ng Diyos na maging madasigot pa tayo. Padayon pa na sa atong mga libuhatan. Amen? So, tingnan ni Beloved Mami siya mag-lead sa Diyos prayer. I praise the Lord, and let His praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our Lord Jesus. So we praise God. Salamat sa pagbibilag ng Diyos. Salamat God sa pagbibigo, at sa kinabuhi. Salamat Lord sa mutang grasya ng panalangin. Salamat sa mga pulong God, sa imong mga pulong ang kapitalipugan, at ang piling at isusan kasing mahimong gabay sa kinabuhi ng Jesus. Salamat sa imong grasya, sa imong proteksyon, kanang-tanan, sa simana. Salamat sa mga pangpalala sa financial, material, physical, and spiritual. Pinanisin kami ng gawin at isaway ginagawa sa kaaway. Cast out in Jesus' name. Kubusin ko, hilalat ng kaso, hypertension, cystosis, gallbladder stone, kidney stones, sakit sa mga magatan, kaluran, sciatica, sakit sa upper lower lumbar, kasal, and be healed in Jesus' name. And maranas luas, nipunya and leukemia, bronchitis, tuberculosis, kasal, and be healed in Jesus' name. Kasing, sakit sa stress, stress, mind stress, and physical stress, dan sakit kepelatihan, dan sa ulang sa napalapang, kasal, be healed in Jesus' name. Gracious kadalanan, kautan kesakitan, kapahamakan di balas sa negosyo, trabaho, pag-eskwela, di balas sa tunang-putang, kasaot in Jesus' name. Sakit doon, di ba sinagtanay magkakubot, pag-bigil-bigil, magkakatatasyon, kasaot in Jesus' name. Yung magsulo, katalaman, kalutang kasakitan, pag-sunod ka, nagminyan, kaya parasites, kasaot in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus is the fountain of life. Our ears, Lord Jesus, is our shepherd, there's nothing we shall want. All this praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our Lord Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord. Sometimes I shout, hallelujah.